think, matanong kita, sino nga bang idol mo? Kayo po, Kuya Drew. Shh! Ano ka ba, think? Ako lang to! Kung talaga, natanong ko lang naman kasi itong bida nating Tarsier sa Storytime, idolo niya ang kanyang ama. So bakit? Makinig ka. Sa isang komunidad ng mga Tarsier, hinahanga ng lahat si Mang Sidar, ang ama ni RR. Siya kasi ang pinakamataas tumalon. Pinakamahusay gumuni. At pinakamagaling manghuli ng mga insekto sa lahat ng mga Tarsier. Pero, nahuli ng mga dayong tao si Mang Sidar at ang balita ay bigla na lang daw ito'y pumanaw sa hawla. Kaya naman pangarap ni RR na maging tulad ng kanyang ama. Balang araw, magiging tulad mo rin ako, Tay. Pero si RR, tampulan ng tukso ng ibang batang Tarsier. RR, plakda ka naman sa lupa kapag tumatalon. Tsaka ang pangit mo pa rin humuni. Boses pala ka. Oo nga. Kahit kasi anong pagsisikap ang gawin ni RR na aralin ang mga dapat niyang matutuhan bilang batang Tarsier, lagi pa rin siyang kinukulang. Pero, pangit man ang tinig ni RR, kaya naman niyang gayahin ang iba't ibang tunog na maririnig niya sa gubat. Brum, brum. Eyo, eyo. Yun lang, wala pa ring bilib sa kanya ang ibang mga Tarsier. Tuwing malungkot at mababa ang tingin sa sarili, ang nanay ni RR ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Malalaman mo rin ang tunay mong abilidad. Hay, salamat, Nay. Isang araw, habang nasa gitna ng kagubatan, narinig ni RR ang tunog ng paparating na mga dayong tao. Baka manghuhuli na naman sila. Kailangang bigyan ko ng babala ang ibang Tarsier. Lumikha ng tunog Tarsier si RR, pero hindi siya marinig ng iba. Kaya naisip ni RR na gumawa ng ibang tunog. Ginaya niyang tunog ng mga dambuhalang makina ng mga dayong tao. May mga tao! Takbo! Takbo! Mabilis na nakatalon papalayo ang mga Tarsier. Dahil mabagal tumalon, inabutan si RR ng mga dayong tao. Pero nakuha naman niyan makapagtago. Wala naman yatang mga Tarsier dito. Oo nga. Mali naman yung nakuha mong balita. Magputol na lang tayo ng mga puno. Naisip ni RR na lumikha ng ibang tunog para pigilan ang mga mapang-abusong tao. Ano yun? Umalis na tayo dito. Baka mahuli pa tayo. Dahil sa pambihirang galing ni RR sa paglikha ng mga tunog, nailigtas niya ang mga kapwa Tarsier, pati ang gubat na kanilang tirahan. Mula noon, naging malaki ang pasasalamat at paghanga ng mga Tarsier sa kanya. Hindi man natin malalaman agad ang tunay nating kakayahan, di tayo dapat sumuko. Magtiwala sa ating sarili at sa ating angking galing. Aha! Kung minsan, kapag mainit ang panahon, mabilis din uminit ang ulo ng maraming tao. Grabe, ang init. Mga kagoy! Sa sobrang init nga ng panahon, nagluto ako gamit ang init. Pero ayon sa mga online content creators na ito, sa tindi ng init, pwede na rin daw makapagluto. Magpiprito tayo ng tilapia, mga kamarites. Ayan mga kamarites, umuusok na yung ating mantika. Ay, mga kamarites, talagang grabe, sobrang init. Nga! Paano nangyari yun? Ayan, mga kamarites, luto na talaga siya, Ako nga pala si Shanor Navarro, ang AHA online correspondent na sing pogi ni Kuya Drew Arellano. Sagot ko na ang fun investigation tungkol sa mga bagay na kumakalat sa internet. Bago ang investigation ni Shanor, pag-usapan muna natin ang nararamdamang init ng panahon. Halos pumalo na nga ng lagpas 40 degrees Celsius. Ang init na ito, epekto ng El Nino at dry season na nararanasan sa buong bansa. Dahil dito, marami lang dumadaing tulad ng sanggol na ito. Ang init! Ang init! Ang init! Ay, ano yan? Ang init! Pero ang ilan, sa halip na mag-init ang ulo sa nararamdaman, mukhang tuwang-tuwa pa.
Paano ba naman kasi nakapagluluto pa raw sila sa init na ito? Para alamin kung totoo ang mga trending na content na ito ng pagluluto sa katinikan ng araw, narito na si Shannon Navarro, na isa ring online content creator na nakilala sa kanyang nakaaliw na vlog series. Oh my goodness, sobrang tagal na natin dito, friend. At isa lang ang masasabi ko, ayoko mag-drama. Okay, kami na ang susubok na gumawa ng mga napapanood nating pagluluto sa social media para hindi nyo na problemahin pa. Para magsimula, syempre hinanap muna namin ang nanay na gumawa ng viral content na yan, di ba? And guys, nahanap namin siya sa Pangasinan, Edna Custodio. Yung mga kamatis sobrang init. Ayan, oh. Dito ko po yun sa harap ginawa dahil mabato po siya at saka yung init po ng simento, kailangan painitin talaga yung palayok, yung mantika para talagang as in maluto yung isda. Sa ngayon, ang content na ito ni Ate Edna ay umabot na ng 5.4 million views. Sa video, mukhang successful naman ang pagprito ni Ate Edna ng tilapia. Wow! Maging tagumpay rin kaya ako sa plano namin pagluluto gamit ang init ng sikat ng araw? Ang oras natin ay 1:00. Oh my goodness, sobrang init pare. Ngayon susubukan natin magluto sa initan gamit ang kawali, mantika, tapos tignan natin kung ano yung maluluto natin. Tara! Temperature check! Ayon sa online weather, pumapalo ng 36 degrees Celsius ang temperature ngayon. Ilalagay natin ngayon dito sa may sahig para tignan natin kung makakaluto ba talaga tayo. Bye-bye Mr. Kawali. Iiwan natin siya for 30 minutes para ma-absorb yung init na nanggagaling sa araw. Ang init talaga mga pare. Kaya nga ang abiso ng Pag-asa para maiwasan ang epekto ng labis ng init, bawasan ang paglabas ng bahay at syempre kasama na rin ang pag-inom ng maraming tubig. Hey! Uy! May nararamdaman ako na init. Sige, lalagyan na natin ng mantika. Syempre, iiwan ulit natin yung mantika na nakabilad sa araw for 30 minutes ulit. Okay, sa tingin ko oras na para ilagay na natin yung bangus. Ano nangyayari? Ba't yan? Baka kailangan natin mag-antay pa ng ilang minuto kasi syempre kailangan pa i-absorb ulit ng kawali yung init ng araw natin. Parang gano'n, majiki mo yun. Parang ako yung umiinit eh. Initan na ako eh. Yan yung araw. White kayo sa loob. Ibinilad pa namin sa sikat ng araw ang bangus para quote-unquote maluto. Pero pagkalipas ng ilang oras, wala talaga. Hindi maluto ang bangus. Sa mga hindi nakakalam, 2:00 na at hindi pa rin siya luto. Ano pa ba lulutuin natin ulit? Tinry na rin namin maglagay ng mas madaling maluto like eggs pero wala talaga. Kaya ang mabuti pang gawin, lutuin ang mga pagkain sa kalan. Yung temperature galing sa init ng araw, pagdating niyan sa surface ng Earth, hindi na siya enough para makaluto ng, let's say for example, magprito ng isda gamit yung mantika. Kasi ang minimum temperature para makaprito na yung cooking oil is around 150 to 160 degrees Celsius. Ayon pa kay Sir John, kung ikukumpara ang pinakamainit na temperatura na meron tayo, ngayong tag-init na 46 degrees Celsius sa temperatura nating mga tao, walang-wala raw ito sa required na heat upang mapagpainit ng mantika. Balikan natin yung prito ni Ate Edna. Kapansin-pansin naman ang mga negatibong reaksyon sa comment section. Subukan nyo nga rin sis. Tipid sa gasol. Nakakapagod din yan. Yung patakbo-takbo ka sa loob para lang initin ulit yung mantika. What country and planet is this? Piniprito na po natin yung ating tilapia sa kalan mga kamartes. At ayan na nga ang resulta ng ating fun investigation. Prank lang po yun. Ayan. Prank lang po yung ginawa ko na yun na pagpiprito ng isda. Bali, ang ginawa ko po talaga doon, nilabas ko po talaga siya. Pinainit ko po siya doon sa, nilagay ko po siya sa labas, doon sa batuhan. Pero after po noon, nag-cut po ako sa video, pinainit ko po talaga siya sa kalan. Ayun. Nung nakita ko pong mainit na siya sa kalan, tinakbo ko po siya sa labas, yung kalan. Nakita kong umuusok, saka ko po ako naglagay ng mantika.
At ayan na nga ang resulta ng ating fun investigation. Hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo. Ang iba, nakatulad kay Ate Edna, ay for entertainment purposes lamang. Huwag agad paniniwalaan. Wow! Aha! Si Zoe ay may alagang manok. Ang manok ay nangingitlog ng 2 taga isang araw. Ilan ang itlog kung 1 linggo na ang nakalipas? 2 pa din. 2 pa din. Malay natin baka baog ang itlog, ang manok. Ano ang English ng tinidor? Spoon. Spoon? Spoon ba talaga ang tamang sagot? Sure na ba tayo dyan? Mga kaaha, susubukin ng inyong talino sa pagsagot ng iba't ibang tanong mula sa iba't ibang categories. Ang makakasama ko ngayon at ang tatawagin nating Street Quiz Master, walang iba kundi ang content creator na si Miss Deliciousness! Hello mga kaahan! Maraming salamat naman Kuya Drew sa pag-invite mo sa show mo. And of course, deserve kong spot na ito kasi nga ako ang pinaka-smart, pinaka-pretty at pinaka-bright na Disney princess ng ating kaharian. Oh, ikaw na muna ang bahala sa mga kaahan natin sa kalsada, ha? Yes, so walang problema yan, Kuya Drew. Ako nang bahala dyan. Dito natin malalaman kung sino talaga ang meron pang brain cells. Charot! Remember, kapag ang pinili nila ang Drew's Cues, as in questions, difficult questions ang itatanong sa kanila. Kapag isang tanong, isang sagot with Miss Deliciousness naman ang pinili nila. Easy o madadaling questions ang ibabato mo sa kanila. Ayos? Okay, that is noted, Kuya Drew. Alright! O, ano pa hinihintay natin? Let's do the Quiz Party Street Edition! Yes! What are you waiting for? Don't wait! Bye, Kuya Drew! Hello mga kaaha! Nandito tayo ngayon sa Araneta City, Cubao para itanong ang ating mga mahiwagang questions for today. Are you ready? Let's go! Hello, Kuya! Good morning! Good morning, ma'am. Pili ka doon sa dalawa. Drew's Cues or isang tanong, isang sagot with Miss Deliciousness. Isang tanong, isang sagot tayo, ma'am. Question! Anong klase ng unggoy ang makikita sa Bohol? Tarsier po. Sure ka na ba? 100% .1. Ay! Parang kamukha mo din yung tarsier na yun. Charot lang. At ang tamang sagot ay tarsier! Perfect! Meron kang papremyo! Ibigay na yan! House and lot, pero payable for 25 years. Ito na ang iyong papremyo. Ay! Ayan! Napaka-useful niyan sa ating bahay. Salamat din po, Kuya. Okay, bumunot ka muna sa ating itlog for our category. And our first category na sasagutin mo ay... I love that! Math. Gusto mo ba ang math? Minsan. Depende daw. Meron kang 10 seconds to answer this. Si Jellica at si Kat ay may lapis. Ang bilang ng lapis ni Jellica ay 10. At ang kay Kat naman ay madami ng 2 beses kay Jellica. Ilan lahat ang lapis? Ang tamang sagot ay... Oh my God! 22! Congratulations! At ang premyo ay... Pak! Oh, di ba napaka-useful niyan? Pwede mo siyang gamitin pang sampay ng yung mga damit. Pwede din pang-clip ng mga bibig ng mga chismosa nyo sa kapitbahay. Charis, mamili ka sa dalawa. Drew's Cues or isang tanong, isang sagot with Miss Deliciousness. Especially Okay, our first category. English. English agad? Diyos ko, yan yun naman ang favorite kong subject. Ready ka na ba? Anong English ng pang-ilan ka sa magkakapatid? Kung hindi mo alam, sabihin mo lang sa akin kasi pwede tayong mag-ask ng help sa mga friend. Pwede ba akong call friend? Okay, so tatawag siya ng friendship for this round. O pwede mong tawagan yung pamilya mo, yung mama, papa, kapatid mo, or mga pinsan mo na hindi ka naman pinapansin pag wala kang pera. Ay! Ayan, nagri-ring na. Kung sino man yung tinatawagan mo, sana sumagot siya. Sino yung tinatawagan mo ngayon? Si Alexis. Quality analyst. Wow, quality analyst na dapat makasagot din yan.
way! Ayan! Sumagot na! Nandyan yung kaibigan niya, si Alexis, ang tutulong sa kanya sa question na ito. Simple-simple lang naman ito. Ano ang English ng pangilan ka sa magkakapatid? Among your siblings, which order are you? Tama? Are we going to accept the answer? Okay, tama ang sagot ni Alexis. Congratulations, Alexis! Congratulations to you and to your family. Pwede rin nasagot na, what's your birth order among your siblings? Uy, grabe naman to, mind-blowing ito ng sagot. Pero tama pa rin yung sagot ni Alexis. And dahil nasagot mo ating mga patanong, meron kang pa-prize! Perfect! Oh, ano yan? Ano yan? Ipakita mo. Oh, ano ang pinakamatandang lungsod sa Pilipinas? Ala, okay. So, nag-iisip pa siya at kung hindi mo alam ang sagot, meron kaming clue para sa'yo. Gusto mo ba? Yes. Okay, tingnan mo muna yung jumbled letter sa baba. Nakikita mo? Ayan, nandyan ang sagot. Oh, nakita mo na. Okay, alam mo na ang sagot. Ay, wala daw. Okay. Okay, so nakita mo na ang ating jumbled letters. Alam mo na ba ang sagot? Of course, dapat alam mo na, B. Ha? Okay, again. Ang tanong, ano ang pinakamatandang lungsod sa Pilipinas? Cebu! Wow, paano yung Cebu? Cebu! I love the energy, Angel. At ang tamang sagot ay Bohol. Hala, nalipat na pala. Charing na. Tamang sagot ay Cebu! Congratulations, Angel! Uy, at dahil dyan, meron kang papremyo! Pak! Ano yan? Ipakita mo. Ay! Ayan, perfect na perfect yan sa'yo, Angel. Mas gagana ang kain mo dyan. Thank you! Buksan natin ang ating category. Math. Okay, so ito ang tanong mo, Mona Lisa. Ready ka na ba? Yes, I'm ready. Ay! Yes, I'm ready. Perfect sa ate. Okay, ang tanong. Anong oras na kung ang maliit na kamay ng orasan ay nakatapat sa alas 3 or 3 at ang mahaba namang kamay ang mahabang kamay ng orasan ay nakatapat sa 4. So anong oras na 'yon? 3:20. 3:20. Ang ano ha, para papatanduin din na yung ano ni ate, yung boses ni ate. 3:20. Tamang sagot ay hindi pa na-confirm. Tama sagot ay 3:20! Congrats! Huh? Parang 1 milyon yung pinahuluan ni ate. Congratulations, Mona Lisa! At dahil dyan, meron kang pa-premyo from AHA! Thank you, AHA! Gusto ko, pag sinabi kong ready ka na, sabihin mo lang, AHA, okay? Kasi nasa AHA tayo! Ready ka na ba, Junel? Perfect! Okay! Piliin mo ang kulay green. Ay, perfect! Pinili niya ang kulay green. At ang category niya for this question ay English! English. Marunong or magaling ka ba sa English dati? Hindi po. Pero feeling ko alam mo to sagutin eh. Ito ang iyong tanong. Ano ang English ng tinidor? Spoon. Spoon! Spoon ba talaga ang tamang sagot? Sure na ba tayo dyan? Yes. So, gusto mo bang humingi ng tulong for today? Okay. Ayan. Oh, sino to? Oh, tumayo ka muna. Charot. Okay, ano pangalan natin? Ray po. Kano-ano mo si Lionel? Of course, hindi mo sila kilala kasi nga nabingwit lang natin siya dito kasi nga kailangan namin ng help. So, sa'yo, ano naman ang English ng tinidor? Fork. Oh, feeling mo, tama. Okay, ang tamang sagot ay 4! Congratulations, Ray! And magpasalamat ka naman kay Ray sa tulong niya. At least partner na po ang spoon at saka fork na kompleto na ang kubyertos. Since sasagot natin ang ating tanong, meron kayong! Oh, isa-isa kayo, oh. Salamat, AHA! Hi mga kaha, feeling ko talaga ito na yung sasagot sa panalangin ko. Ay, sorry, ito pala yung sasagot sa question natin for today. Uy, ready na ba kayo? Ay! Hello po! Hello, sis! Hi, what's your name? Bon po. Hi, Bon! Ay, ang gwapo naman ni Bon! Taga saan po? QC. QC number. Ay, later na lang pala. Okay, so,
Von, meron tayong question and answer portion ngayon at tinatawag natin tong Street Quiz Party. Are you ready? Ready. Ngayon, bumunot ka muna ng itlog. Ayan, nabunot niya ay kulay green at ito ay... English. Anong English ng baba? Baba in English, going down or are we going down? Bakit parang may accent yung sa kanya? Going down. Are we going down? Okay, at tama sagot ay going down! Congratulations, Bon! At dahil dyan, may kiss ka from me. Uy! Okay, may papremyo ka from Ahat. Ito ay apron! Thank you po, Kuya Drew. Kuya Drew? Ay, Kuya din. And of course, Miss Deliciousness. Ay, ano ba? Thank you very much. Thank you. Ay! Okay, mga ka-aha, tapos na tayo sa ating isang episode ng Street Quiz Party. So, guys, I hope that you enjoyed this episode. This is, again, your Disney Princess, Miss Deliciousness. Aha! Oh, marami ba kayong natutuhan sa story na yon? Ayos! Narito pa ang isa sa amazing story natin. Isang pambihirang pagkakataon ang nasaksihan natin sa Subic Bay, mga ka-aha. Sa malayo, akalain yung dolphin ang makikitang nagdadive. Pero kung titingnan mabuti, hindi pala dolphin o uri ng sea creature ang tila nakikipaglaro sa dagat, kundi isang tao. Isang professional hydro-flying instructor na si Kuya Jonas ang maliksing nagpapakitang gilas gamit ang hydro-lift device. At ang tawag sa trick na ginagawa niya ay dolphin dive. Dito sa Subic Bay, ako lang po yung gumagawa noon ng isang dolphin dive. Pero hindi biro ang kakaibang trick na ito, mga kaha. Pag gusto mo matry, kailangan pagdaanan mo po yung sakit sa ulo, tapos katawan na rin. Kailangan din na kalkulado ang bawat galaw. Dahil kung hindi, mas madelikado pa yun kung hindi mo po siya ma-balance kagad kasi baka may tendensing susubsob ka sa ilalim ng loop. Ang makapigilingang water sports na ito, dinarayo sa Zambales. Alam niyo ba na ang water sport na ito ay tinatawag na hydroflying or hydrolifting at hindi flyboarding? Humihigop ng tubig dun sa from the impeller, tapos yun yung magpupush ng tubig para umangat naman yung nakasuot ng flyboard. Then, basically, ang sumasakay din ang nagko-control. And dun naman sa nakasakay po sa jet ski, siya naman yung magko-control in a sense na pag kinakalabit niya yung throttle, maghihigop ng tubig yung jet ski papunta dun sa hose na nakakabit sa flyboard. Yun yung tutulong naman para maiangat siya sa tubig. Dapat kontrolado niya yung balance niya doon. If not, magiging para siyang uuga-uga, wobbly siya, and then mahirapan siyang magpaangat din. Kaya para sa beginners, matinding focus at balance ang kailangan para mapanatili ang hydrolift device sa ere nang hindi nahuhulog. G naman ba rito ang sparkle star na si Anjay? Okay, eto mga ka-aha. Sasabihin ko lang sa inyo na first time kong gagawin ito. To be honest mga ka-aha, medyo kinakabahan ako, na excited at the same time. Kasi yung feeling niya is para kang lumilipad para kang superhero dito sa gagawin natin ngayon Let's go! Testingin na natin yan. Alright mga ka-aha, eto na. Pero bago yan, briefing muna tayo ng Hydro Flying 101 kasama si Kuya Jonas. Kailangan po natin, sir, huwag lang tayo matakot pag nasa taas na, no? Saka yung katawan po natin, sir, pag nasa taas na po tayo, huwag natin i-bend po. Kailangan naka-straight lang. Okay. Tapos ito medyo kinakabahan ako kasi baka mabigat ako. Usually, anong weight bang makakayanin ng flying? Sa weight naman po natin, sir, wala naman pong limit, no? So pag first time mo, sir, medyo mahirapan ka talaga kasi nagbabalance sa'yo pa lang tapos inaangat ka ng tubig, medyo nakakatakot sa'yo. Now that you're all set, simula na ang patibayan ng mga tuhod. Handa nang sumayaw ni Anjay sa ere. Subukan ang hydroflying, mga ka-aha. Ginagamay pa ni Anjay ang pressure mula sa hydroflight device. Kaya yan! Tandaan ang biling ni Kuya Jonas, kailangan daw ay straight ang legs. Slowly but surely, si Anjay. Ayan, subok lang na subok, Anjay. Mas
Halos kaya naman, kaso lang parang natatakot na siya pag nasa taas na siya. You can do it. Yun o, natutuwid na ni Angie ang legs niya. O ha, nakakatagal na si Angie sa ere nang hindi nahuhulog. Go Angie! Higher! Itaas mong bandera ng beginners. Good job. Nung nagamit ko nga yung technique na kailangan naka-straight lang yung paa, mas tumaas ako, mas nagiging mataas na yung pinaka inaabot ng flyboard ko. So mas na-enjoy ko yung view, as in, lalo na pag nasa taas ka, iba yung climate, malamig, tsaka hindi mo ramdam yung araw pagka nasa taas ka dahil mahangin. Overall experience, solid 9 out of 10. First time ko matry itong water sport na ito, na para akong lumilipad, para nga talaga akong superhero. And ako na-enjoy ko yung mga ganitong type of activities and gusto ko siyang i-recommend sa lahat na i-try itong activity na to. Must try. Must try. Sinasabi ko sa inyo mga AHA, must try. Aha! Oh, go think! Go! Basahin mo na, bro! Just like that, isang episode na puno ng maiinit na fun kaalaman ang natapos, mga ka-AHA. Ang galing naman, Think! Pero mga ka-AHA, paalala lang din namin, always keep yourself hydrated, okay? Lagong uminom ng tubig. Kung na-miss nyo ang kwentuhan natin, punta lang sa aming official Facebook page, AHA! At syempre, yung TikTok account namin na hindi ako sumasayaw masyado, AHA_GMA. Kita-kits ulit sa susunod na linggo dahil sa mga fun kaalaman, kayo ang panalo.